Hello ka universe. Natapos ko lang pong maglinis. Yan. Kaya pa laman ng aking table. Yung aking devotional notebook. Kaya nagdi-devotion po ako dyan. Yan. Yan. Tapos, aking pong favorite ko pong Bible. Ito po ay binigay sa akin 2013 po. So, almost 11 years na po itong aking Bible po na po. Favorite ko po ito. Bigay po ito sa akin ni Pastor Ray. Kasi po, ito po ay Tagalog version. Sobrang luma niya po siya. Makikita niyo po dyan. May mga naka-highlights po ako minsan. Ay, dito na rin po ako nagsusulat ng aking mga favorite verses, ano pa po, yan, paulit-ulit ko na po yung binabasa. Yan, dami pong mga highlights dyan. Ito po yung Tagalog version. At meron pa pang English version. So, minsan po kasi may mga words po na malalim. Kailangan ko po yung Tagalog. At syempre, nagawa rin po ako ng mga outline ko po. Yung mga verses po talaga na tumatatak sa akin po, sinusulat ko po siya. So, makikita niyo po, no, iba na po yung suot ko. Actually, ano po ito yung parang hairnet. Ayan. Ito na po yung aking development. So, andito po yung tahi ko. Ayan po. Oh. So, yan po yung stapler. No. Ito po. Sabi po kasi ni Doc, wag ka na daw po takpan ng gasa. No? So, no need na siya i-cover. Kaya, ang ginawa po ako na lang po, nagpa-order na lang po ako sa anak ko na to. Yung parang hairnet po, yung nagamit ng mga Move It, yung mga motorcycle taxi natin. So, kasi po dito po sa lugar namin, marami po kasing kawayan. So, may mga lumilipad na mga insekto. So, yan. Para makover lang po siya. Protection po. Yan. Diba? So, actually po, 1 month na po ako noong January 9. Dapat po ng January 7 yung aking follow-up, check-up, dahil tatanggalin na po yung staple sa ulo ko. Pero, medyo mas sumama po yung pakiramdam ko noon. Inubo po ako at may konting sinat dahil po siguro sa sobra po kasing lamig dito sa lugar namin. Ayan. Okay. Bukas po yung aking K-Tool para matanggal na po yung staple sa ulo ko. Malayan yung oras, itangali na pala. Kaya kain po tayo. Ayan. So yung may binigay pa anak ko na sinanga at tinaka. So with matching suka. Yan po yung aking lunch. Hindi ko po na malaya. Magwa-1 na pala. 12 po yung inom ko ng gamot. Hindi na po akong nagagawa ngayon. Na-develop na po. So, nawala na po yung pamamanit ng aking half left portion ng katawan ko. Nakakagalaw na po ako ng mas mabilis. Ang ano ko lang po is yung paa ko na lang po. Medyo hirap pa ako maglakad. Medyo pumayat po kasi mga binti ko. Nag-gain po ako ng weight sa aking katawan. So, yun. Kailangan ko po ng therapy. Since wala po akong, alam nyo naman, wala po nung ako'y maoperahan. Siyempre po, jobless kami pareho ni husband. Dahil siya lang po yung kasama ko dito sa bahay. Pero nagpagawa po ako sa kanya ng improvise po na gagamitin ko po sa therapy.
Wait lang po, pakita ko po sa. So, ito po yun. Improvise po. Ito po yung para sa paa ko. Yan. Lalagyan po ito ng tali. Tapos, sasabit po siya. Tapos, yung tali po para naman sa paa ko. So, para ma-develop po yung muscle. Kasi po pumayat talaga yung mga binti ko. Ganun, kaya medyo mahina po siya. Malakas po sa pag-iisip ko. Sa isip ko, I can walk faster. Pero pag actual na po, medyo mabagal po yung paglakad ko. Kaya, eto po, gumawa po ako. Paggawa po ako ng improvise ko po para sa therapy ng paa ko. Yan. And then, ito naman po para sa kamay ko. So, ganyan lang po yung tubig kasi siyempre dapat po dahan-dahan, gradual. Hindi po dapat yung mabibigla. So, ito naman po ginagamit ko. Yan, para siyang barbell. Diba? So, ganyan ko po siya. Yan, tapos ito. Yan. So, 8 counts po dito. 8 counts din po dito. So, ito po yung aking mga pang-therapy. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan. Ayan po yung mga ginagamit ko. Meron din po ako na po nag-aayos dito sa loob ng bahay. Kino-question ko po yung bawat oras ko, araw ko po na meron akong gagawin. Ang pinaka-importante ko sa lahat, I-exercise po ako physically and mentally. Siyempre po, importante sa lahat, spiritually. So, talagang every morning po, hindi devotion po ako. Yan. Alam nyo po, before po kasi, diba, tayo gumagawa po tayo ng mga New Year's resolution before the end of the year. At yung iba naman po sa umpisa ng bawat taon. So, let's say, New Year's resolution mo ng 2022, ba? Hanggang 2024, New Year's resolution mo pa rin. Bakit? Kasi, hindi talaga natin kayang gawin. Resolution nga diba yung mga resolution nga na ginagawa sa batas na ilang session yan, tapos para ma-approve, diba? Yung para ma-implement, makikita yung effectivity. So, ganun din po sa atin. Yung mga resolution na ginagawa natin is pwede pong nating magawa yan maybe first 3 days, weeks, po 2 weeks, ganyan. Pero, aminin ang katotohanan, pag lifestyle mo na talaga yan. Napakahirap na siyang baguhin. Diba? Bawa, bisyo mo. Pag hiningi na yan ng flesh mo, diba? Parang ang hirap tanggihan kasi nakasanayan mo na. No? Yung discipline, yun kasi yung pinaka-importante. Alam mo, ba, mahilig ka sa mga pagkain, sa fast food. Parang sasabihin mo ngayon, diet ka, ganyan. Pero pag talagang nakaramdam ka ng gutom ang hirap kalaban ng sarili. Yun yung pinakamahirap Kalaban mo yung sarili mo. Kaya ako po talaga, hindi po ako gumagawa ng New Year's resolution. Diba sabi nga po, promises are made to be broken. Magnangako ka sa sarili mo na hindi ko nagagawin yung ganito, hindi ko na. Ikaw din mismo ang sisira dun sa sa pangako mo na yan. Pero sa totoo po, kung susubukan po ninyo, ayon sa pag-aaral po, 20 days mo lang gawin ng isang bagay, magiging lifestyle mo na to, maa-adapt na ito ng katawan mo. Pero, ang hirap po niyan talagang gawin. Diba? Lalo na po yung mga, hindi ko naman po kayang ino-offend, diba? Yung mga may hilig talagang kumain, parang ang hirap na bawasan mo talaga yung
quantity nung pinakain mo eh. Lalo na kung mapadaan ka dun sa favorite fast food mo, makita mo yung favorite or mga cravings mo. Ang hirap po tanggihan. Diba? At saka lalo na po, yung mga nakasanayan mo ng lifestyle mo, lalo na kung may mga kahit na sabi mong ayaw mo pero nandun ka sa paligid or nakapaligid sa'yo yung mga influencer, ang hirap pa rin pong tumanggi. Diba? So ako po talaga, instead po ng New Year's resolution, ang ginagawa ko po is prayer item. Susulat ko po sa notebook. Yan, sinusulat ko po. Hindi ko na po sa inyo ipapakita kasi syempre secret ko po yun eh. Susulat ko po sa notebook kung ano po yung gusto kong mangyari sa bawat miyembro po ng aking sambahayan sa taong dumarating. Bawa po last year, ayan, susulat ko po kung ano pong gusto kong mangyari sa buhay ng anak kong panganay, sa mga apo ko, sa asawa ko, sa kapatid ko, sa kapamilya ko, o sa mga taong gusto ko po talaga na ipag-pray. Bukod dun sa personal prayer ko for that day, babasahin ko po yun. Tapos po, pag sumagot sa akin ang Lord, nilalagyan ko po ng date yun, anong buwan, nung araw, sinagot ni Lord yung prayer ko na yun. So yun po, na doon po natin nakikita diba yung pagkilos ng Lord. Pero hindi naman po lahat ng sinusulat po natin, petitions or prayer requests ay masasagot po yun ng Panginoon. No, kasi po, God knows the perfect time when He will answer the prayer or granted the petition. Kasi God knows what is best po and the appropriate time. Ang sagot po kasi ni Lord, pwedeng oo, kung ayon sa kalooban niya at makakabuti talaga, no? Or hindi, kapag ka makakasama at hindi yun yung talagang plano niya para doon sa taong pinapanalangin mo. Or, yung maghintay kasi pwedeng hindi pa yun yung tamang panahon or hindi pa prepared yung taong yun para i-receive yung blessing na ipinagpipray mo. Yan. Instead of New Year's resolution, ang ginagawa po natin ng inyong lingkod ka universe is prayer request. Yeah, yun po, diba? Sabi ko nga po, goodbye New Year's resolution and hello prayer items for the year 2025 in Jesus' mighty name. Sabi nga po sa Mateo 5:33-37, narinig ninyong iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Covenant mo sa Lord. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunod pa kapag kayo ay nangangako. Huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit dahil ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tungtungan. Huwag din ninyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay mula na sa masama. So talagang hindi po tayo dapat na magsusumpa, no, nasasabihin ako, yung sumpa ko na sa susunod na taon, iiwasan ko na ang ganito, iiwasan ko na ang ganan. Wag po. Kailangan gawin mo na lang. So, para maiwasan po natin yung mga ganyang mga bagay, wag na po tayong gumawa ng New Year's resolution. Instead, gawa po tayo ng mga prayer items na gusto nating mangyari at makita sa ating mga mahal sa buhay for that particular year.
And then, alam niyo po, at the end of the year, makikita niyo po, aba, ang dami ko palang blessings. You can count your blessings na natatanggap or natanggap ng family mo through you dahil sa panalangin mo. Diba? The best thing po talaga is prayer. It is the means of communication sa ating Panginoon. Ito po yung ating pakikipag-usap sa ating Diyos. Dito po natin, hindi po ito yung mga paulit-ulit na panalangin or mini-memorize na panalangin, but this is a prayer that comes from your heart talaga. At yung pong sincerity nandoon po. Higit sa lahat, yung lahat ng mga plano natin ay naia-align natin sa kalooban ng Diyos. Lahat yung plano natin, isinasangguni natin sa Panginoon. Tayo po kasi magpaplano, pero ang Diyos po ang magpapatupad kapag nakita po ng Panginoon nakarapat dapat na ibigay yung panalangin na yun or kapag handa na yung tao. So kapag hindi pa talaga binibigay ng Diyos yun, iahanda niya muna yung puso ng taong yun na para pag matanggap niya yung blessing, hindi siya may walay din siya nag-bless, no? Kasi iba po yung tao na pag hindi siya prepared, dun lang siya nakafocus sa blessing. Nakalimutan niya po yung kung sino talaga yung pinanggalingan ng blessing. So, kapag alam mo na yung natanggap mo comes from God, mawala man yun, alam mo na si Lord po yung magpapalit dun. Greater pa dun sa natanggap mo. Kasi kapag ikaw po ay good is reward sa maliit na bagay, ikaw po rin ay pagkakatiwalaan sa malaking bagay. So, yun po yun. Sana po may natutunan po kayo sa aking naibahagi sa araw po na ito. And hanggang sa muli, ka-Universe, God bless you all. Thank you for watching and please po, support po ninyo ang inyong lingkod by sending po stars. Any amount, kahit pinakamaliit po, ay sobra na po ang aking pasasalamat po sa inyo. And I know and I do believe that the Lord will bless you back. At syempre po, pag ako naman po ay pinagpala na, magbabahagi rin po tayo. So we have to share the blessings that we have. Kasi po, pag kinip nyo lang po yan, ganyan. No? So, paano ka pa maka-receive? Diba? So, kailangan i-open mo yung kamay mo. So, pag may na-receive ka, let the blessing flow to others para hindi po mapuputol yung pagpo-flow ng blessings. No? Dapat maging channels of blessing ka. You receive blessings to bless others as well. So, yun lang po. Maraming salamat po. God bless you all. I love you all, ka-Universe.